Si Santa Rita ay may isa lang kondisyon. Uutang ka at magbabayad ka. Ngunit dahil sa dami ng utang ng ama niya, dulot na rin ang pagkamatay ng kanyang ina, hindi agad nakapagbayad ang tatay ni Lorabel. Umabot pa sa punto na ipinadampot na ito ng mga tauhan na pinagkakautangan at dinala sa presinto. Tay, paano na kami ni Tonton? Anong gagawin namin? Lora, puntahan mo si Sir Kairos. Garalgal na sabi ng ama niya bago tuluyang isarado ang pinto ng patrol car. Ano pong sasabihin ko, tatay? Sigaw niya habang umaandar ang sasakyan. Tatay, teka mamang pulis, saglit lang. Ngunit kahit sumigaw siya hanggang mapaos, hindi ibinaba ng mga pulis ang kanyang tatay. Napaluhan na lamang siya habang nakatulala sa daan. Paano na sila ngayon ng kapatid niyang si Tonton? Sinong mag-aalaga sa kanila? Kinabukasan, dumiretso siya sa napakalaking kasa at hasyenda na pagmamay-ari ng kanilang pinagkakautangan. Doon ay nakita si Kairos Montemayor, ang hasyendero. Ate sandali po. Napalingon ang kasambahay na nagwawali sa labas ng gate. Lumapit ang nasa 40 anyos na babaeng medyo mataba at dumungaw ito sa mataas na gate na bakal. O Lora, bakit? Ate, nandyan ba si Sir Kairos? Wala, nasa Maynila. Baka sa susunod na buwan pa bumalik. Ate Susan, saan ba siya sa Maynila? Pwede ko bang makuha yung address niya? Bakit ba? Ano bang kailangan mo sa kanya? Nakulong po kasi si tatay. Kailangan ko po siya talagang makausap. Baka sakaling mapakiusapan ko po na palayain si tatay at ako nalang magbabayad lahat ng utang. Napailing ang kasambahay pero naawa rin sa kanya kaya binigyan siya ng address at impormasyon na kanyang kailangan. Agad na nag-ipon si Lorabel ng pamasahe at pumunta ng Maynila. Pero habang nasa terminal pa lang siya, may nangyaring hindi inaasahan. Teka, akin yan! Sumigaw ng malakas si Lora at hinabol ang lalaking humablot ng bag niya. Mabilis siyang tumakbo at ito ay naabutan. Sabay hampas niya ng daladala niyang sako bag sa pagmumuka ng magnanakaw. Tumila po ng lalaki at gumapang palayo para siya'y takasan. Pangit ka na nga, magnanakaw ka pa. Sira ulong to, nanakawin pa damit ko lang naman to. Aanhin niya, isusuot, bobo naman nun. Hinihingal pa siya nang biglang may bumusina ng malakas sa harap niya. Napatalon siya sa gulat at napaatras. Isang napakagarang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Pagtingin niya sa bintana, tila tumalbog palabas ang puso niya sa dibdib. Kitang-kita niya ang mukha ng driver. Gwapo, matangos ang ilong, nanlilisik ang matang kulay abo at mukhang sobrang sungit. Kaagad niyang hinanap ang litrato sa bulsa ng damit at makailang ulit na tiningnan. Siya nga, hindi siya pwedeng magkamali. Si Sir Kairos yun, ang kanyang hinahanap. Muling bumusina ang sasakyan at takmang aandar nang sumigaw siya at tumakbo palapit. Sandali sir, sandali lang ho. Ikaw to, di ba? Ikaw to eh. Si Kairos po ang pangalan mo, sir? Hinahanap kita, sir. Sandali lang po, sir. Ngunit hindi man lang ito sumagot. Nilingunin siya hindi ginawa. Pinaharurot lang nito ang sasakyan at mabilis na nawala sa paningin niya. Suplado, hahanapin pa rin kita. Kala mo ba? Sigaw niya sa sobrang inis habang nakakuyom ang kamao. Si Kairos Montemayor ang lalaking nuknuka ng sungit, mayaman at makapangyarihan. May magagawa ba siya kay Lorabel na sobra namang kulit, matapang at hindi marunong sumuko? 143 Valley Exclusive Subdivision at nakablock ang atip na malaking bahay. Animoy bubuyog na bubulong-bulong si Lorabel habang patuloy sa paglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Pagod, uhaw at gutom na ang dalaga, ngunit hindi pa rin niya makita ang mismong bahay na kanyang hinahanap. Nagtitipid siya kaya kahit piso mahalaga sa kanya. Mas pinili na lang niyang maglakad kaysa sumakay ng tricycle. Iniwan lang niya ang kapatid na si Tonton sa kanyang tiya. At ang sabi pa niya, 1 o 2 araw lang, uuwi din agad siya pagkatapos makausap ang kanilang pinagkakautangan. Teka, ito na kaya yun? Tumigil siya sa harap ng mataas na bakod at sumilip sa maliit na siwang ng gate. Tao po! Psst!
Hoy kuya, pwede bang magtanong? Nakita niyang isang lalaking may edad, may hawak itong daspan at basurahan. Sa hula niya hardinero yun. Ako ba? Turo nito sa sarili. Oo, kayo nga po. Kuya, halika. Saglit lang. Bakit ba, miss? Ito ba yung bahay ni Sir Kairos? Kaisos? Hindi, Sir Kairos. Ano? Kaios? Hindi nga po, ang sabi ko, Kairos. Biglang inilayo ng lalaki ang ulo at kinamot ang tenga dahil sa lakas ng sigaw niya. Ang sakit nun ah. Hindi dito. Yung dulong gate, yung pinakamalaking bahay dito ang bahay ng hinahanap mo. Hindi ito. Bumusangot si Lorabel. Pagod na pagod siya tapos mali pa lang napuntahan niya. Dismayadong tumalikod ang dalaga. Dala niya ang medium size na sako bag at isang backpack na itim. Pagod na nagpahinga ang dalaga sa lilim ng puno sa tabing daan. Sa pausling semento siya naupo para ipahiga ang sarili. Nangangalay na ang buong katawan niya. Kung hindi lang talaga importante ang pupuntahan niya, hindi siya luluwas dito sa Maynila. Masaya na sana siya sa probinsya nila. Kaso, nasa kulungan ng tatay niya. Wala naman siyang choice. Sa dami ng naging utang ng pamilya niya sa Montemayor na yon, kahit siguro ilang taon siyang magsilbi hindi niya lahat mababayaran. Okay lang sana kung naisalba naman ang operasyon ng nanay niya. Pero hindi. Namatay pa rin ito at ang natira lang sa kanila, puro lang utang. Naisanla ang sakahan kalabaw at naibenta na rin ang mga alagang hayop pero sa huli wala ring nangyari. Maya-maya, napatayo bigla si Lorabel nang makita niyang may papalapit na magarang sasakyan. Pinagpag niya ang puwitan bago muling humakbang. Mukhang namumukaan niya ang kotse pero baka magkapareho lang sa nakita niya kanina. Sa dami ba namang model ng sasakyan na ganoon, hindi malabo. Mabilis ang naging lakad niya para maabutan ng kadadaang sasakyan. Nagulat si Laura nang bumukas ang gate sa kahuli-hulihang malaking bahay. Itim ang atip nito at mukhang iyon na nga ang pinakamalaking bahay sa lugar na yon. Tumakbo ang dalaga para maabutan ito bago makasara. Teka, saglit lang! Sigaw niya. Hingal at humahangos na nakapasok ang dalaga sa loob ng compound. Pinigilan naman agad siya ng guard. Kuya, wait lang. Si Sir Kairos ba yung nasa loob ng kotse? Sino ka ba? Ako si Lorabel kuya at si Sir Kairos ang ipinunta ko dito. Siya ba yun? Sobrang laki ng compound at ang ganda ng fountain sa gitna. May estatwang anghel na batang lalaki na may hawak na trompeta at bumubuga ng tubig na diretso sa paanan. Oo siya pero teka, lumabas ka na. Hindi nagpapapasok ng kahit sino si Sir Kairos. Bawal kaya umalis ka na. Kuya, hindi ka ba naawa? Galing pa ako ng probinsya. Pagod na ako, uhaw na uhaw pa. Ang sakit na ng paa ko. Tapos papaalisin mo ko. Ano ka ba ni Sir? Napalunok siya. Kapag sinabi niyang wala lang, paniguradong palalayasin siya kaagad. Kailangan niyang makapasok. Ako ang binuntis ni Sir na naiwan sa probinsya. Sabi niya babalik siya pero hindi naman niya ginawa. Niloko niya ako kaya hinahanap ko siya dito. Umiyak pa siya kunwari. Hoy teka, wag kang umiyak. Teka Laura, hindi ka ba naawa sa akin kuya? Buntis pa ako tapos… Oo na, pasensya na. Halika, maupo ka muna sa guardhouse. Bakit kasi lumuwas ka pa? Nagdiwang ang puso ng dalaga. Nakapasok din siya sa wakas. Tonyo, ngunit naalimpungatang tumayo ang dalaga sa upuan nang marinig niya ang baritono't malamig na boses na iyon. Pagtingin niya, tila saglit siyang natulala nang makita ang lalaking nagsalita. Gwapo, matangos ang ilong, nanlilisik ang matang kulay abo at mukhang nuknukan ng sungit. Who's that? Sir, ano nga ang sabi na buntis niyo daw po? Nahiya siyang nag-iwas ng tingin nang titigan siya ng masama ng lalaki. Ramdam niya ang lamig at bagsik na bumalot sa paligid. Anong pakialam ko kung buntis siya? Sir, ikaw daw po ang ama. What? Titig na titig kay Lorabel ang binatang si Kairos. Para siyang matutunaw sa mabagsik na mga mata nito. Na tila, dahan-dahan siyang hinuhubaran ng lalaki sa tindi ng tingin. Ngayon pa lang niya ito nakita. Oo, palaging nababanggit ng tatay niya ang pangalang Kairos. Pero hindi niya pa ito nakita noon sa probinsya. Ngayon pa lamang talaga. Ine-expect niya na matanda na biyudo ang sinasabi ng kanyang ama. Pero mukhang mali siya ng detalye ng mukha nito.
Dahil para itong model sa isang advertisement na may magandang katawan at gwapong muka. Pwede ring ihalili sa mga men's magazine na nakasuot lang ng boxer. Hey, are you deaf or what? Opo sir, yes opo. Teka, mali pa yata ang naisagot niya. Mukhang hindi yun ang tamang sagot. Paano natulala siya sa mga tumatakbo sa isip niya habang nakatitig sa lalaki? Sobrang hank at nakakagutom ang itsura nito. Kahit hindi niya literal na nakikita, sa hubog lang ng katawan ni Kairos, para siyang nanginginig sa kilig. Doon tayo. What are you doing? Hinawakan niya kaagad si Kairos sa braso at hinila palayo doon sa tapat ng gate. Baka ipakaladkad siya sa guard. Mahirap na lalo pat hindi pa niya nasasabi ang tunay na pakay. Nagulat na lang si Laura nang huklitin ng binata ang braso at itinulak siya nito. Buti na lang naitukod niya ang kaliwang palad sa likod ng magarang sasakyan. Kaya agad siyang bumalik sa pagkakatayo niya. Inayos niya ang sarili at ang damit niya. Nasa may guardhouse naman ang kanyang gamit. Hindi naman siguro mawawala yun. Sir, ako si Laura Bell. Ako ang anak ni Daniel. Tumigil ito sa paghakbang pero nanatili ito sa ganoong tayo ni hindi siya nito nilingon. Kasi nakulong po yung tatay ko ngayon eh. Ayaw na ayaw talaga niya ang ganitong sitwasyon. Mahina naman din ang emosyon niya basta usapang paawa. Pero pinilit ni Laura na itago ang panginginig ng boses. Pilit ding itinago ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya pwedeng umiyak sa harapan ng kung sino. Matapang siya. Kayang-kaya niya ang lahat ng problema at hindi siya susuko. Ngayon pa kaya na nakita niya na ang taong nais niyang makausap? Baka pwede mong bawiin ang kaso ng tatay ko. Uunti-untiin ko ang bayad. Magbabayad ako, sir. Hindi ko lang alam kung kailan matatapos pero sinisiguro ko naman po. Kahit habang buhay magtrabaho ko, babayaran lang ang 2 milyon na utang namin sa inyo. Huwag niyo lang po sanang ipakulong ang... Mabagsik itong humarap sa kanyang dako. Napaatras siya at parang biglang nagtago ang anino niya sa takot sa presensya nito. Para siyang maliit na langgam sa harap ng higanting ilipanting galit. Gusto kong ibalik niyo ng buo yung pera ko, babae. Walang labis at walang kulang. Kasama ang interes. Kaya kung wala kayong maibabayad, sa kulungan lang ang ama mo hanggat hindi na ibabalik ang pera ko. Sa diin ng boses nito, sa bagsik ng titig at pag-igting ng bagang, ramdam na ramdam ni Laura Bell ang galit ng lalaki. Wala itong pinapakitang awa kahit katiting man lang. Tatalikod na sana ito nang hulihin niya ulit ang braso ng lalaki. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi pwede. Magtatrabaho ako araw man o gabi. Makabayad lang sa'yo. Mabayaran lang kita, sir. Buntis ka sabi mo, di ba? Paano ka magtatrabaho kung buntis ka? Nanlaki ang mata ni Laura. Nakalimutan niya yung sinabi niya kanina sa guard. Bakit? Nag-anuhan ba tayo? Di ba sabi ko ikaw ang ama? Oh, bakit nag-anuhan na ba tayo? Di ba hindi? Kaya wala, hindi ako buntis. What? Anuhan? What is that? Nag-anuhan. Basta yun na yun. Napasabunot na lang si Kairos ng ulo sa sobrang inis at pagkalito sa babaeng kaharap niya. Ano naman bang klaseng nilalang itong kaharap niya? Sir, sandali lang po. Ngunit tuloy-tuloy lang ang lakad nito patungong pintuan. Bumukas yun pagdating nito sa bukana. May sensor pala kaya hindi na kailangan pang hawakan o buksan. Sir, maawa ka naman oh. Magtatrabaho ako. Kahit anong gusto mong ipagawa sa akin, wag lang ipakulong ang tatay ko. Sinabi ko na kaya umalis ka na. Di ko kailangan ng babaeng kasing ingay mo. Bigla niyang itinikom ang bibig. Natahimik bigla. Napatingin ang binata sa kanya nang hindi siya sumagot. Tila naghihintay kung may sasabihin pa ba siya o aalis na. Magtatrabaho nga ako, sir. Pakawalan mo lang yung tatay ko. Maawa ka na oh. 10 taon pa lang ang kapatid ko. At wala rin po kaming nanay kasi namatay na, sir. Yung perang inutang ni tatay sa'yo, yun yung ginamit po naming pang-pa-opera sa kanya. Pero namatay pa rin po yung nanay ko. Ganyan na ba kabato ang puso mo? Bigla itong tumitig sa kanya. Sobrang dilim at lamig ng tingin na para bang pinatay niya ang buong mundo sa kanyang sinabi. Napaatras si Laura Bell na para bang ang sinabi niya, isang krimen para rito. Just get out. Get out of my sight now. Sigaw nito na umugong sa buong paligid. Sir naman,
Kahit maliit na chance lang. Shut up! Malis ka na! Kung makapagbayad kayo ng buo, pwedeng lumabas ang ama mo sa kulungan. Pero kung hindi, mabubulok sa kulungan ng tatay mo. Kumuyom ang mga kamao ni Lorabel. Nanggigilid ang luha sa mata, pero kanyang pinigilan. Mukhang wala na talagang pag-asa. Hindi niya mapakiusapan ng lalaki. Tinawag pa niya ng makailang ulit pero tinalikuran lang siya nito. Naiwan na siyang tulala sa labas ng pintuan. Bumagsak ang balikat ni Lorabel. Paano na siya ngayon? Ano nang gagawin niya? Kung ayaw makipag-usap ng maayos sa kanya ni Sir Kairos. Napabuntong hininga ang dalaga. Kapag ganito hindi siya pwedeng umuwi na walang magandang balita. Kung pwedeng hintayin niya si Sir Kairos hanggang sa bumaba ito'y gagawin niya. Mapilit lang niya itong makipag-deal sa kanya. Dahil kung sasabihin itong babayaran nila ng buo ang 2 milyon, tiyak tatanda na siya't lahat, hindi pa rin siya makakaipon. Patalikod na si Lorabel para maghanap ng mauupuan sa gilid nang mapukaw ang atensyon niya sa isang matandang tinig. Iha, bakit ka nandyan? Halika, pumasok ka. Isang may edad na babae ang nasa may pintuan. Nakangiti ito. Kitang-kita na ang kulubot na balat nito. Sa itsura't suot, mukha ito ang lola o mayordoma. May hawak pa itong maliit na pambungkal ng lupa. Parang kakaahon lang mula sa pagtatanim. Sino bang hinahanap mo? Si Kairos ba? Nag-usap na po kami ma'am kaso wala pong nangyari. Bakit? Ano bang nangyari iha? May atraso ba sa'yo ang apo ko? Niloko ka ba niya? Pinangakuan ka ba ano? Sabihin mo iha. Napalunok siya. Eto na ba ang sign para makausap niya ulit si Sir Kairos? Nagdadalawang isip siya pero sa mukha nito, mukha naman itong mabait. Panindigan kaya niya ang kasinungalingan para makapag-usap pa sila ni Kairos? Babawiin naman niya kapag pumayag na ito. Iha, binuntis ka ba ni Kairos kaya ka nandito? Nanlaki ang mata ni Lorabel. Perfect timing. Agad siyang napahagulgol ng iyak kunwari. Tinakpan ng muka gamit ang palad at tumango ng tumango. Opo ma'am, akala ko po tutuparin niya ang pangako niya na babalikan ako kaso wala po. Tapos ngayon po tinataboy niya ako. Paano po kung ganito ma'am? Sus na batang yan, hayaan mo't kakausapin ko si Kairos. Alika dali, pumasok ka. Pasok ka iha. Aayusin ko ang lahat kaya wag ka nang umiyak. Nagdiwang ang kanyang puso. Babawiin niya naman lahat matapos niyang mapapayag si Kairos Kaya hindi siya makakarma kapag ganun. Inakay siya nito papasok ng bahay. Tila nagkaroon ng pag-asa si Lorabel. Sana tama itong ginawa niya. Sana hindi siya nagkamali ng pagsisinungaling. Nagdadalawang isip siya pero nandito na nasabi na rin niya. Kaya maninindigan siya hanggang sa mapapayag niya si Kairos na hulugan ng utang ng kanyang tatay. Lagreng, nasaan ba si Kairos? Nabaling ang tingin ni Laura sa babaeng mukhang mas matanda sa kanya ng doble. Ang mayordoma yata ng bahay. Nasa taas po madam. O sige na't pupuntahan ko na lang. Diyan ka muna iha at aakyatin ko ang batang yon. Ako na lang po ma'am. Sigurado ka ba? Sasamahan na lang kita halika. Ngumiti siya, tsaka niya inakay ang babae pahakbang sa hagdan na patungong 2 palapag. Napakagara ng hagdan nun, parang mas mahal pa sa buhay niyang bawat hakbang. Kabado man, pero wala siyang magagawa. Kapag napilit niya si Kairos, aamin siya kaagad. Kairos! Natigilan si Laura nang magsalubong sila sa pasilyo ng 2nd floor. Nakashort lang ito at nakaputing sando. Grabe, nakakapaglaway ang kagwapuhan. Halos matunaw siya sa kinatatayuan niya. Natigilan din ito nang siya ay makita. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Lola? Huwag kang ganyan. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo ang ugali mo dahil magiging daddy't asawa ka na. Napanganga si Lorabel. Natuod naman si Kairos na parang nakakita ng multo. Pakasalan mo siya dahil binuntis mo. Kulang na lang, kumawala ang kaluluwa sa katawan niya sa narinig buhat sa matanda. Ano? Pakakasalan? Akala niya magiging katulong lang o alipin para bayaran ng utang. Bakit biglang umabot sa ganito? What? Buntis? Hindi yan buntis, Lola. Nagsisinungaling lang ang babaeng yan. Wala kaming... Papakasalan mo o mawawala lahat ng mana mo. At ililipat ko lahat sa magiging anak nyo.
Dumagundong ang boses ng matanda sa buong sulok ng lugar. Walang naglakas loob na sumagot o humadlang. Nanlaki ang mga mata ni Kairos. Halos pumutok ang ugat sa leeg sa tindi ng galit. Mariin itong tumingin sa kanya na tila ba gusto na siyang durugin ng buhay. Ikaw! Sigaw nito sabay hila sa braso niya, papasok sa isang kwarto at isinarado ang pinto. Sir, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Dahil sa kalukuhan mong pagsisinungaling, ipapakasal ako sa'yo. Alam mo bang kahit habang buhay ako magtrabaho, hindi mababayaran ng mana na mawawala sa akin kapag sinuway ko siya? At ikaw, dahil lang sa utang ng tatay mo, isusugal mo ang buhay mo ha? Napaatras siya hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Nanginginig na ngayon hindi sa kilig, kundi sa takot sa lalaking mukhang mabangis na leon. Sir, ayaw mo naman akong kausapin kanina eh. Wala akong choice. At saka okay na yun, di ba? Pakakasalan mo lang naman ako tapos pag nakalaya na si tatay at nabayaran na lahat, divorce na lang tayo, di ba? Tinitigan siya ni Kairos mula ulo hanggang paa. May kakaibang kislap sa mata nito na hindi niya maintindihan. Halong inis pag nanasat pang asara. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Itinukod nito ang dalawang kamay sa pader sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Kaya nakakulong siya sa braso nito. Trap in my arm ha? Akala mo ba madali lang makipag-divorce sa aking babae? Anong ibig mong sabihin? Sir, madali lang naman. Pakakawalan mo ang tatay ko at uhulog-hulugan ko yung utang niya at aalis na ako kagad dito. Hindi mo na ako makikita forever and ever. Shut up. Nanlaki ang mata ni Laura Bell sa madiin nitong bulong. Ano ba tong pinasok niya? Babawiin ko na lang. Sasabihin kong hindi ako buntis at sasabihin ko na lang din na nagawa ko yun dahil ayaw mong pumayag na hulug-hulugan ko yung utang ng tatay ko. Ganun na lang. Wait, ngunit nakuha naman ito ng walang kahirap-hirap ang kanyang braso. Mahigpit ang hawak pero hindi masakit. Parang ayaw lang nitong makawala siya sa paningin niya. Ano ba? Bitiwan mo ko. Sasabihin ko na nga ang totoo, di ba? Sasabihin ko na dahil sa desperasyon ko. Kaya ko nagawa yun na magsinungaling. Hindi maipinta ang mukha ng lalaki. Kunot noo at nanlilisik ang mata. Hindi ba ito masaya? Nasasabihin niya ang totoo para walang kasal. Isa pa, ayaw din niya makasal sa may batong puso na lalaking gaya nito. Ayaw niyang matali ng ganito. At higit sa lahat, hindi niya mahal. This is all your fault, woman. Naiipit ako sa kagagawan mo. Kumunot ang noo niya, sabay hila sa kanyang braso. Anong naiipit? Ako nga ang naiipit sa pagiging bato mo. Kung sana pumayag kang hulugan, di sana hindi ako darating sa sitwasyon na magiging desperada. Kaya kasalanan mo. Pwede ba manahimik ka na? Napakaingay ng bunganga mo. Ayaw mong sabihin ko ang totoo? Bakit ha? Bakit pagagalitan ka ng lola mo? Tama ba ako? Kasi mabait yung lola mo. Tapos ikaw, nuknukan ng tigas, di ba ha? Tama no? Can you please stop? Ano sabihin mo? Aminin mo na takot ka sa lola mo. Napabuntong hininga ng malalim si Kairos. Pumikit saglit bago muling imulat ang mga matang tila may nabuong plano sa isip. Mariin itong tumitig sa kanya. Halatang pinag-iisipan kung anong gagawin para makalusot pareho. Tumahimik ka na. Huwag mong sasabihin ang totoo kay lola. Kapag nalaman niya na nagsinungaling ka, siguradong hindi lang akong mapapahamak, pati ng tatay mo. Lalong hindi niya palalayain yun. Dahil magagalit siya dahil niloko mo siya. Natigilan si Laura Bell. Tama, may punto ito. Magagalit ang lola nito kapag nalaman na niloko nila ito. Baka lalong lumala ang sitwasyon. Ano ang gagawin ko ngayon? Ayoko namang magpakasal sa'yo at ayaw mo ring pakasalan ako, di ba? Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. May kislap ng pag-iisip at kung ano-anong nasa isip bago nagsalita ng mababa at seryoso. May paraan. Walang kasal pero mananatili ka dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa halip na pakasalan kita, magiging alipin kita. Ha? Ano? Pakinggan mong mabuti. Dito ka mananatili sa bahay na to. Gagawin mo lahat ng iuutos ko. Kahit ano. Araw-gabi, wala akong karapatang tumanggi. Bilang kapalit, babawiin ko ang kaso at palalayain ko ang tatay mo. At hindi ko sasabihin kay lola na nagsinungaling ka.
Sasabihin ko na nagkaintindihan lang tayo at sa ibang paraan natin naayusin. Napanganga siya. Ito ba ang gusto niya? Oo naman, dahil ang gusto lang naman niya makalaya ang tatay niya at mabayaran ng utang. Kahit maging alipin niya okay lang. At least walang kasal. O sige, payag ako basta palayain mo yung tatay ko Kahit ano gagawin ko. Maglilinis, magluluto, maglalaba. Kahit ano pang utos mo gagawin ko. Payag na ako. Ngumisi si Kairos. Ngising may halong kalokohan at pagnanasa na hindi niya agad napansin. Hinila siya nito palapit kaya napadaing siya ng bahagya. Dumikit ang dibdib nito sa kanya at nilagay ang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Good. Tandaan mo yan, Lorabel. Dahil simula ngayon, you're my slave. Wala kang karapatang tumanggi sa kahit anong gusto ko. At tandaan mo, hindi lang paglilinis at pagluluto ang iutos ko sa'yo. Ano pa bang ipapagawa mo? Marami, sweetheart. Marami. Alam ko yung iniisip mo, sir. Aanuhin mo ko, no? Ano? Basta, yung ginagawa ng mag-asawa, nasa ibabaw yung lalaki tapos, ayun. Tapos, ginagawa nila yun. You're so impossible. Nag-usap na kami, La. Ayaw namin ng kasal and she agreed. Sabi ni Kairos, sabay cross arms. Halatang inis na inis sa pinag-uusapan. Hindi. Tumatanda na ako, Kairos. At matagal ko na ring sinasabi sa'yo na mag-asawa ka na. At mabigyan mo ko kahit isang apo lang para hindi na maisalin sa mga kamag-anak natin ang mga ari-arian ng lolo mo. Patla, pumayag naman ang babaeng yan na. Stop calling her babae. May pangalan yan. Ganyan ka ba sa mga tao kapag nakikipag-usap ka? Fine. Pagpasensyahan mo na siya, Lorabel. Ilag kasi talaga sa mga babae ang si Kairos. Butit na pagbigyan mo yan. Himalang maituturing na may babaeng nabuntis ang apo ko. Dahil ang pinakaayaw niya, babae talaga. Na para bang allergic dumapo ang balat ng babae. Tawa si Lorabel. Allergy ho? Ilang beses na po ko niyang itinulak sa pader at hinawakan. Shut up, woman. Sigaw ni Kairos. Tumahimik ka rin, young man. Ganyan ka na ba talaga kabastos? Simula nang ikaw ang namahala sa hasyenda. Wala ka ba talagang galang sa iba? Napamura na lang si Kairos sa inis at padabog na tumalikod. Tumawa si Lorabel. Pigil na pigil ang kanyang tawa. Nang makitang lumabas na ito ng bahay, nagsalita si Lola. Sige na, iha. Sundan mo yun at laging nag-walk out yan kapag ayaw niya ng pinag-uusapan. Saglit! Pigil niya dito sabay hawak sa pinto ng sasakyan. Tumigil naman ito matapos makapasok sa loob. Dinungaw niya ang bintana na nakangisi. Allergy ka raw sa babae? Hindi ako naniniwala. Can you please shut up? Mas natawa siya lalo nang makitang nagdudugtong na ang mga kilay ni Kairos sa sobrang inis. Parang batang pinagbawalang kumain ng candy. Bakit? Totoo naman Sabi mo allergy ka sa mga babae. Kung totoo man yan, kanina ka pa namatay at nagka-rashes sa dami ng pagdampi ng balat mo sa balat ko. Hindi pa siya nakakaalis sa kinatatayuan nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at hinila siya nito palapit. Napasigaw siya ng bahagya nang isandal siya nito sa katawan ng kotse. Nakakulong na naman siya sa braso nito. Gusto mo talagang malaman kung allergy ako o hindi? Paus nitong bulong. Nanlaki ang mata ni Lorabel nang dahan-dahang gumapang ang kamay nito sa kanyang bewang at hinigpitan ng hawak. Dahilan para dumikit ang katawan niya sa mainit na katawan nito. Kairos, anong ginagawa mo? Mukhang natatakot ka. Tumawat mang-asar ka nga ulit, Lorabel. Naramdaman niya na naglakbay ang palad ni Kairos. Hoy, nagbibiro lang ako. At akala mo ba, padadala mo ako sa biro mo? Hindi ako marunong magbiro, kaya wag mo kong sasagarin. Baka mapatotohanan na buntis ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Lorabel na mula ang buong muka't leeg niya hanggang sa kung saan. Hoy, masyado ka na. Deal natin magiging alipin mo lang ako, walang ganon. Walang bubuntis-buntis. Kasinungalingan lang yun kay Lola. Deal ba? Oo nga, alipin kita. At tandaan mo, bilang alipin ko, wala kang karapatang tumanggi sa kahit anong gusto ko. Kahit pa gusto kitang gawing asawa o gawing ina ng mga anak ko. Baliw ka ba? Bitaw na. Baka dumaan yung guard tapos makita tayo. Mahiya ka naman, no? Hayaan mo sila.
At saka bakit? Takot ka na bang mahalata na akin ka na? Hindi ako sa'yo. Alipin lang, utang lang ang usapan. Tumawa ito ng mahina at paos. Ngunit bago siya binitiwan, dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang pisngi ng marahan na parang hinahaplos ang sarili niyang pag-aari. Sige, alipin muna. Pero huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na ikaw mismong magmamakaawa na ako ng maging ama ng magiging anak natin. Bitiwan mo ko. Magmamakaawa? Baka ikaw ang mabaliw at lumuhod sa harapan ko at magmakaawang hindi mo na kaya. Really? Nakalimutan mo yatang kaya kong mabuhay ng walang babae. Aba, hoy, hindi mo ko kaya no? Sigurado ko may ginagawa kang milagro sa CR habang may hawak na picture ng babaeng nasa kalendaryo. Wait, what? 2 araw nang nakakalipas, simula nang makauwi sa Santa Rita si Lorabel. Dala-dala ang magandang balita para sa kanyang pamilya. Madali lang din naayos ang lahat ng kaso dahil bago pa siya makabalik sa probinsya, natawagan na kaagad ni Kairos ang mga abogado at tauhan nito kaya agad nakalaya ang ama niya ng walang anumang aberya. Sobrang tuwa ni Laura. Sa wakas, buo na ulit sila ng kapatid niyang si Tonton at ng kanyang tatay. Wala na silang iisiping problema tungkol sa kulungan. Ang tanging gumugulo lang sa kanya ngayon ay tungkol na lang sa napagkasunduan nila ni Kairos. Hindi niya sinabi sa tatay niya ang tungkol doon. Ang tanging alam lang ng mga ito, magtatrabaho siya para unti-unting makabayad sa utang ng kanyang ama. Pati ang sakahan at mga hayop na alaga nila, pinabalik ni Kairos sa tauhan nito sa hasyenda. Kaya balik bukid ulit ang kanyang tatay. 1 linggo lang ang tanging ibinigay ni Kairos bago siya pumunta sa hasyenda. Dahil babalik rin naman mismo ang binata sa probinsya. Yon ang ipinaalam ni Lola Soledad sa kanila. Ang sabi pa ng matanda ay para daw makapagsolo sila ni Kairos at makalayo sa ingay at pollution ng Maynila. Mas maganda daw kasing magbuntis sa probinsya dahil sariwa ang hangin, malinis ang paligid at payapa ang pamumuhay. Ang hindi alam ng matanda, wala namang buntis at hindi rin totoo ang lahat ng kwentong yun. Talagang naipit lang siya sa pagiging desperada noon, handang gawin lahat, magsinungaling man o ibenta ang sarili. Basta makalabas lang ang ama niya sa kulungan. Walang alam ang matanda sa tunay na nangyayari. Tanging sila lang ni Kairos ang may alam ng buong katotohanan. Pati ang tungkol sa 2 milyong utang ng tatay niya, wala ring kaalam-alam si Lola Soledad. O baka naman ayaw lang talagang ipaalam ni Kairos sa lola niya. Dahil matanda na rin ito at ayaw nitong magproblema pa ang matanda sa mga gulo. O baka ayaw nitong magbago ang magandang tingin ng lola sa kanya dahil sa naging paraan niya. Wala siyang alam, haka-haka lang lahat yun. Nakahiga si Laura sa sarili niyang maliit na kwarto. Nakatitig sa kisame habang iniisip ang binata. Dapat galit siya, dapat inis na inis siya dahil sa mga nangyari. Pero bakit tuwing naaalala niya ang mga tingin, ang mga haplos at bulong nito, biglang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ay naku Laura, ano bang nangyari sa'yo? Bulong niya sa sarili, sabay takip ng unan sa mukha niya. Ilang araw na lang at babalik na siya sa poder ng lalaki. Kakaiba na ang pakiramdam niya. Dapat hindi siya magkagusto sa taong yun. Lalo na at sumisigaw-sigaw pa siyang hindi siya magkakagusto dito. Lorabel anak. Napabalikwas ng bango ng dalaga nang marinig ang katok ng tatay niya mula sa labas ng pintuan. Dali-daling bumangon at inayos ang gusot na kumot at buhok bago binuksan ang pinto. Bakit po tay? Uutusan sana kitang isauli sa hasyenda ang kabayo. Kabayo ho? Oo, may kabayong naligaw sa taniman natin kaninang umaga. Ang alam ko, sa hasyenda lang ng mga Montemayor may ganyang klaseng kabayo dito. Dalhin mo na lang anak, dahil ikaw lang naman ang marunong mga bayo dito sa atin. Masyado kasing mailapat walang ibang makalapit. Napanganga si Lorabel. Hala, hindi pa siya handang pumunta doon ngayon. 1 linggo pa lang ang binigay ni Kairos bago siya bumalik. Akala niya may oras pa siyang mag-enjoy sa bahay bago bumalik sa poder ng binata. Sige po tay. Suot ang lumang long sleeve na nakatupi ang manggas, maong na pantalon at lumang boots na sanay siyang suotin, lumabas si Lorabel. Paglabas niya, nasa silong ng malaking puno ng mangga ang kabayo, nakatali sa makapal na ugat nito. Natigilan siya sandali. Ang ganda ng kabayong yun.
Kulay itim na may puting spots ang balat. Parang mga tala sa langit ang itsura. Halatang alagang-alaga ng may-ari. Noong bata pa siya, sumasali na siya sa mga karera ng kabayo tuwing piyesta sa kanilang bayan at nakailang champion na rin siya. Kilala siya bilang isang batang babae na magaling sa mga ngabayo. Pero nung namatay si Bogart, ang tanging kabayo nila, nung nakalipas na 3 taon, hindi na siya muling sumali o sumakay. Namiss niya pala ang ganitong pakiramdam. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi nagmadali para hindi matakot ang hayop. Hinimas muna niya ang leeg at katawan nito at bumulong ng mga salitang pangpakalma. Yun ang laging ginagawa niya, lalo na kapag may mga bagong hayop siyang nakikilala. Shh! Okay lang yan, hindi kita sasaktan. Isasauli lang kita sa may-ari sa'yo ha. Malakas itong humuni pagsampa niya ng likod dito. Tila naiintindihan siya at komportable na sa kanya. Mabilis at magaan ang kanyang kilos. Walang kahirap-hirap na sumampa. Parang lumulutang lang siya sa hangin. Hinawakan niyang renda at marahang pinalakad muna bago pinatakbo, papunta sa direksyon kung saan naroon ang hasyenda. Habang nakasakay, halo-halong kabang nararamdaman niya. Akala niya may panahon pa siyang maghanda, pero mukhang mapapaaga ang pagkikita nila ng binata. Ay naku Laura, sana wag ka nalang asarin ng taong yun o kaya sana wala siya dun. Bulong niya sa sarili habang pinapabilis ang takbo ng kabayo. Hindi niya alam na sa pagdating niya sa bakuran ng hasyenda, may isang lalaki nakasuot din ng riding gear. Nakapamulsa at gulat na gulat nang makitang papalapit siya habang nakasakay sa kabayo. Dagling tumigil ang kabayo sa mismong harapan ng lalaki. Walang kahirap-hirap, parang utos lang ang sinunod nito kaya napatigil ito ng maayos at hindi gumalaw kahit kaunti. Kitang-kita ni Lorabel ang gulat at mangha sa mukha ni Kairos. Halatang hindi akalain ng binata na marunong siyang mga bayo, lalo na at itsurang simpleng probinsyana lang siya palagi. Marunong ka niyan? Talagang sumakay ka pa dyan, makita lang ako agad. Namimiss mo na ba ako? Baka ako ang namimiss mo sir, ayaw mo lang umamin. Sorry, but I'm not attracted to you woman. Ha? Not attracted? Bakit na mamawis ang noo nito? Bakit namumula ang tenga? Akala niya siguro makakalusot sa ganyang linya, halata namang epektong-epekto siya sa kanya. Saan mo nakita ang kabayo na yan, miss? Ani ng isa sa mga tagapangalaga siguro ng mga kabayo. Si tatay ang nakakita sa kanya sa taniman namin. Wow, ang galing mo namang mga bayo, miss. Sobrang wild niyan si Cosmo. Walang makasakay dyan bukod kay sir. Pwede ka sigurong maging trainer ni Sir Kairos. Depende sa kanya. Kung gusto niya, okay lang naman. Yun kung aangkas siya sa likod ko. Ang alam ko ayaw niyang nadidikit sa ibang babae ang balat niya. Ngunit biglang nanlaki ang mata ni Laura nang lumapit ito ng mabilis at sumampa sa likuran ng kabayo. Gumalaw ng bahagya ang kabayo sa bigat ng sumakay. Magsabi ka kasi muna bago umangkas. Pero nabato siya, natulal at parang na-freeze ang buong katawan nang maramdaman niyang malakas at mainit na kamay na yumakap ng mahigpit sa kanyang bewang. Para siyang nakuryente. Dumaloy ang kuryente mula sa tiyan hanggang sa dulo ng kanyang daliri. Hindi niya malaman kung saan galing ang puwersang yun na nagpatigas at nagpalambot ng katawan niya. Teka, alam mo bang nakakaramdam ang kabayo kung anong nararamdaman ng taong nakasakay sa likod niya? Look at Cosmo, kalmado lang siya dahil alam niyang nararamdaman ng sumakay. Calm down, hindi nakakabuntis ang pagyakap ko sa'yo. Bulong niya, para siyang nagliliyab sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. Narating nila ang gitna ng kakahuyan, tahimik at walang imikan. Ramdam ni Lorabel ang init ng katawan ni Kairos na dikit sa likuran niya. Pati ang amoy ng kulo nito na halos nakakaapekto sa isip niya. Kaya sa huli, siya na mismong nagdesisyong bumaba na lang ng kabayo. Lalo na't siguradong pagod na rin ang hayop dahil dalawa ang angkas nito. Nang may makita silang malinaw na ilog sa bukana ng kakahuyan, tumigil muna sila doon. Si Kairos ang kumuha ng tubig at pinainom ang kabayo. Pagkatapos, itinali iyon sa matibay na puno ng kakawate para makapagpahinga rin. Medyo makulimlim na ang paligid pero hindi pa naman sila nakakalabas ng hangganan ng hasyenda. Sa bagay, kahit saan pa man tumingin o abutin ng mata, pagmamay-ari pa rin iyon ng pamilya Montemayor. Napakalawak ng lupain nila
At bilang nag-iisang apo, si Kairos ang bukod tanging tagapagmana ng lahat ng to. Lumayo ng bahagya si Lorabel nang mapansing papalapit na naman ang binata. Uuwi na lang siya kapag nakarating siya sa bukana ng hasyenda mamaya. Tutal at Lunes pa naman siya magsisimulang magtrabaho dito bilang alipin. May oras pa siyang mag-enjoy at makahinga bago harapin ang hirap at init ng ulo ng binata. Pero biglang napahinto siya at nanlaki ang mga mata nang may makita siyang matandang puno ng bayabas sa di kalayuan. Puno iyon ng bunga at halos lahat ay kulay dilaw na. Hinog na hinog at mukhang matatamis. Hindi na siya nagdalawang isip, mabilis siya doon na lumapit. Medyo mataas at malaki ang kahoy, kaya inakyat niya nang walang kahirap-hirap. Sanay na sanay siya sa ganyan, simula bata pa siya sa probinsya. Si Kairos naman, nasa lilim ng puno sa unahan, hindi kalayuan sa inaakyat niyang bayabas. Nakasandal ang katawan sa puno at nakatanaw lang sa malayo, tila ba malalim ang iniisip. Kaya mas minabuti niyang aliwin ang sarili sa pagkain para hindi maging awkward ang sandali para sa kanilang dalawa. Pagdating sa taas, prente siyang naupo sa matibay na sanga ng may tatlong magkakasalungat na direksyon. Parang dinisenyo talagang upuan ng hugis. Habang nakakapit ng mahigpit ang isang kamay sa ibang sanga, may hawak namang hinog na bayabas ang isa habang masarap na kumakagat. Hindi niya inalok si Kairos. Ano pa nga ba? Siguradong sanay sa mamahaling pagkain ng lalaki. Mga imported na prutas siguro ang kinakain. Hindi naman siguro ito kumakain ng lokal na bayabas na galing lang sa puno sa gilid. Mayaman ibang klase ang mundo kumpara sa kanya. Habang kumakain, inilibot ng dalaga ang mata. Tanaw niya ang ganda ng malawak na taniman sa di kalayuan. Iba't ibang mga pananim at produkto ng Hacienda Montemayor. No wonder na sobrang yaman nila. Halos buong bayan na yatang sakop na pagmamayari nila. Nang maubos ang isa, muling gumalaw si Lorabel para kumuha ng isa pa na naroon lang mismo sa tapat niya. Mukhang mas malaki at mas hinog kaysa sa kinain niya kanina. Ngunit biglang napasigaw ng malakas ang dalaga nang matapakan niya ang tuyo at bulok na sanga ng puno. Biglang bumigay ang kinatatayuan niya at padabog siyang nahulog mula sa itaas. Napapikit na lang siya ng mariin, handa nang tumama sa matigas na lupa at masakta ng sobra. Ngunit hindi iyon nangyari. Naramdaman na lang niya ang matipunong bisig na mabilis na sumalo sa kanya. Bago pa man siya dumapo sa lupa, mahigpit ang hawak nito sa bewang at likod niya. Mainit at matibay. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at nagtama ang paningin nila ni Kairos. Namumula ang mukha nito. Nanlilisik ang mata pero halatang halata ang takot at gulat na bumalot sa mukha nito. Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay dyan ha? Patay ka agad? Hindi ba pwedeng mabalian muna? Tsaka hindi ko naman sinasadya. Paano kung nabalian ka? Nag-alala ka ba? Umiwas ito ng tingin at bigla siyang ibinaba sa lupa ng padalos-dalos. Aray, dahan-dahan naman. Daing niya sabay himas sa puwitan na tumama sa lupa. Tumalikod agad ang binata para itago ang pamumula ng pisngi. Hindi ako nag-alala. Iniisip ko lang kung paano ka makakabayad kung lumpo ka na. Di magsasaklay, mahirap ba yun? Kahit wala na sa ayos sasagot ka pa rin. Ayaw mo talagang magpatalo. Hindi pa pinapanganak ang tatalo sa makatarungang si Lorabel. Matatag niyang sabi habang nakahawak sa bewang. Ngunit nagulantang ang dalaga nang tawirin ni Kairos ang pagitan nila sa isang mabilis na hakbang. Bago pa siya makagalaw o makasigaw, hinarap na siya nito ng sobrang lapit na halos magdikit na ang ilong nila. Pero nasa harap mo nang magpapaungol sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Lora nang magtama ang mga mata nila. Madilim ang titig nito, ngunit kaagad naman siyang nakahuma. Ungol? Kahit ngayon pwede naman akong umungol . Sumigaw pa siya ng malakas na parang lobo na palapit at handa ng umatake. Halos umugong ang paligid at nagliparan ng mga ibon sa taas dahil sa lakas ng kanyang boses. Tapos nakangisi pa na nangaasar. Natula si Kairos sa ginawa niya. Ilang segundo itong nakatunganga. Parang nakakita ng alien o hindi normal na nilalang. Hindi niya akalain na gagawin talaga yun ng babaeng kaharap niya. Baliw ka ba talaga ha? Ano ba kasi yun? Sabi mo naman mapapaungol ako . Di ba yan ang gusto mo? Mabilis pa sa 4:00 na nahuli siya ni Kairos sa braso.
Padabog siyang hinila palapit kaya napasigaw siya ng mahina. Dumikit na naman ang katawan niya sa mainit at matigas nitong dibdib. Nanlilisik ang mata nito pero hindi na maitago ang kung ano-anong emosyon sa mata nito. Inilagay nito ang kamay sa ilalim ng baba niya para ipatitig sa sarili. Tumigil ka na dahil kapag hindi ka tumigil, ipaparanas ko sa iyo kung paano umungol. Hindi sa sigaw, kundi sa saya. Bulong nito ng paos, dahilan para biglang manigas ang katawan niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumayo-layo si Lorabel kay Kairos. Mahirap na baka tutuhanin nito ang sinabi. Kinutuban tuloy siya, para kasing hindi na ito nagbibiro sa sinabi. Ikaw na ang sumakay dyan, hindi na ako sasabay sa'yo. Sa kabilang direksyon ako dadaan. Pupunta ako sa tatay ko sa taniman. Sabi niya, nang titigan siya nito matapos sumampan ng kabayo. Ayaw niya ngang maulit yung kanina, baka ano pang mangyari. Mas dumilim pa ang kalangitan. Tara na, baka maabutan tayo ng ulan. Umalis ka na nga, doon ako sa kabila dadaan. Bumaba ito sa kabayo. Nagtataka naman si Lorabel kung bakit. Pero habang palapit ito, bumuhos naman ang ulan. Napasigaw ang dalaga nang unti-unti siyang nababasa ng ulan. Bigla siyang hinila ni Kairos dahil kinagulat niya ng husto. Teka, saan tayo pupunta? Teka sir. Pero sa sigaw niyang yun, tila nagalit yata ang langit at kumulog ng napakalakas. Hindi niya naiwasang mapayakap kay Kairos. Lalo na at sobrang lakas ng kulog na para bang may sumabog sa kalangitan. Pero napalayo naman siya kaagad nang mapagtantong nakatingin ito sa kanya. Sorry na, natakot lang ako. Bawal bang matakot sa kulog? Usal niya kalaunan. Muli siyang hinila patungo sa loob ng kakahuyan. Maya-maya, may nakita siyang cabin. Nagtaka siya, merong bahay sa loob ng gubat. Para saan yun? Siguro kapag inabutan ng dilim sa kasukalan. Solidong kahoy ang cabin at halatang matibay. Kahit ilang taon na siguro itong nakatayo walang sira o butas. Mabilis na binuksan ni Kairos ang pinto at marahas siyang itinulak papasok bago sumunod at isirado iyon ng malakas para harangin ang buhos ng ulan at hagupit ng hangin. Napatigil si Lorabel sa gitna ng maliit na silid. Madilim pero sapat ang liwanag na nagmumula sa kidlat sa labas para makita ang itsura nito. May lumang sofa, isang mesa at sa dulo may fireplace na pwedeng paglagyan ng apoy. Amoy ito yung kahoy at lumang paligid pero malinis at maayos. Ano tong lugar na to, sir? Rest house namin to. Dito nagpapahinga ang mga tauhan kapag inaabutan ng dilim o binabagyo habang nagtatrabaho. O kaya, dito pumupunta yung mga ayaw guluhin ng kahit na sino. Napalunok siya bigla. Biglang bumalik ang kaba niya. Lalo na't dalawa lang sila sa loob ng liblib na bahay sa gitna ng gubat. Biglang kumulog ulit ng napakalakas. Dahilan para mapatalon siya at halos mapadapa sa takot. Natawa ng mahina si Kairos pero halatang may halo ring concern. Takot na takot ka talaga sa kulog, no? Akala ko ba matapang ka? Kanina nangaasar ka pa. Kasi naman ang lakas eh. Parang gigibain yung mundo. Depensa niya sa bayakap sa sarili. Hindi na maitago ang panginginig niya. Napansin siguro nito na nanlalamig talaga siya. Kaya walang sabi-sabi, tinanggal nito ang makapal nitong jacket at isinuot iyon sa kanya. Bukod sa riding gear, may paganon pa siya, parang pinaghandaan. Nag-usap kaya sila ng ulan? Napasinghap siya. Amoy iyon ng pabango ni Kairos. Matapang pero nakakaaliw. Mainit at malambot ang tela na agad na sumipsip sa lamig na nararamdaman niya. Para siyang niyakap nito ng mahigpit kahit wala pang haplos. Sir? Diyan ka lang, magpapaliyab ako ng apoy. Sabi nito at agad na nagtungo sa fireplace. Kumuha ng tuyong kahoy at posporo at ilang saglit pa, nagliyab na ang apoy na nagbigay init at liwanag sa buong silid. Habang abala ito, hindi maalis ang tingin ni Lorabel dito. Sa ilalim ng apoy na naglalagablab, ibang-iba ang itsura nito. Walang sungit at pagiging masungit. Sa halip, parang nag-aalala lang talaga. Nang matapos, lumapit ito sa kanya at umupo sa sahig katabi niya, malapit sa init ng apuyan. Kung nakinig ka sana sa akin, di sana. Hindi tayo naabutan ng ulan. Kasi nga, pupunta sana ako kay tatay. Parang hindi iyon ang nakikita ko. Oo na, natatakot lang na baka anong gawin mo.
Dahan-dahang lumingon si Kairos sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang mapansin kung gaano kalapit ang mukha nila. Ramdam niya ang init ng hininga nito, ang init ng apoy at ang bilis ng tibok ng sarili niyang puso. Takot ka sa akin? O takot ka sa nararamdaman mo? Nanigas si Lorabel. Hindi siya makasagot, hindi makagalaw. Dahan-dahang inangat ni Kairos ang kamay at hinawi ang basang buhok na dumidikit sa kanyang pisngi. Ang lambot ng haplos, kabaliktaran sa itsura nitong matigas at marahan nung inilapit ang mukha sa kanya. Napapikit ang dalaga nang maramdaman ang pagdampi ng malambot nitong labi sa kanyang labi. Lorabel? Tawag nito sa pangalan niya na parang musika. Nanatiling nakapikit si Lorabel. Animoy lumulutang siya sa alapaap. Hey Lora. Pero bigla siyang napadilat nang marinig ang lakas ng boses ni Kairos. Naabutan pa niyang nagkandahaba-haba ang kanyang uso, halos umabot sa noo. What are you doing? Sabi ko lumapit ka dito para mainitan ka. Hindi ko sinabing umuso ka dyan. Hayop, nag-i-imagine lang pala siya. Nasisiraan na yata siya ng bait kakaisip sa lalaking to. Ha? Oo sige. Papalapit na si Lorabel sa tabi ni Kairos nang biglang kumulog na naman at malakas iyon kesa sa nauna. Parang guguho na ang langit sa lakas. Napatalon siya sa gulat, dahilan para madaganan niya si Kairos. Napamura pa ito ng kamuntik na siyang mauntog sa sahig kung hindi nasalo ng binata ang noo niya. Pero tila nanigas sa kinaroroonan si Lorabel nang mapansing may naninigas sa kaliwang kamay niya. Pagtingin ng dalaga, nakaprenting nakatukod ang palad niya sa mismong ipinagmamalaki ni Kairos. Nanlaki ang mata ni Lorabel hanggang sa muntik ng malaglag ang mga yon. Ano to? Bakit doon napadpad ang kamay niya? Ramdam na ramdam niya ang init. Para siyang tinakasan ng diwa, hindi makagalaw, hindi makahinga. Parang may pandikit na kumapit ang palad niya sa lugar na yon. Gulat na gulat si Lorabel nang tuluyang ilapag ni Kairos ang katawan niya sa malamig na sahig ng cabin. Mas nadagdagan ng nararamdamang lamig dahil sa suot na dumikit ng husto sa balat niya. Tinitigan siya ni Kairos sa mga mata. Para siyang natuod. Hindi siya makagalaw na para bang pinako ang likuran niya sa sahig. Dumadagundong ang kanyang puso. Hindi ito kulog na patuloy na lumalamon sa ingay ng ulan, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naramdaman. Hindi siya makapagsalita, ni hindi maibuka ang bibig niya, hindi makapagprotesta. Lahat ng tapang tila napalis ng ganun kabilis. Dumapo ang palad ni Kairos sa kanyang pisngi at sinundan ng masuyong halik sa kanyang labi. Hindi pa rin ito pinuputol ang titig sa kanya habang patuloy iyong ginagawa. Para siyang biglang nagliyab sa sobrang init. Siguradong hindi yun dahil sa apoy sa fireplace, kundi sa ginagawa ngayon ni Kairos. Para siyang tinunaw sa bawat dampi ng balat nito sa kanya. Nawala ang lamig, nawala ang takot sa kulog, nawala lahat ng iniisip niya tungkol sa utang. Ang natira na lang ay ang lalaking katabi niya ngayon. Kairos? O bakit? Natatakot ka na ba? O gusto mong ituloy pa natin? Gusto sana niyang pigilan. Gusto sanang tumanggi dahil sa isip niya, baka magsisi sila pareho. Baka laruin lang siya nito. Pero walang lumabas na salita sa bibig niya. Sa halip, kusang humigpit ang yakap niya sa leeg nito. Kusang sumagot ang labi niya sa muling pagdampi nito. Shh! Bulong nito sa kanyang tenga. Mainit ang hininga na dumampi diretso sa kanyang puso. Patuloy ang kulog at ulan, ngunit hindi doon ang atensyon ni Lorabel, kundi sa ginagawa ni Kairos. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito katinding damdamin. Para siyang lumulutang, para siyang tinutunaw ng bawat dampi nito sa balat niya. Nang maya-maya, biglang bumalik ang kanyang diwa. Ano bang ginagawa niya? Papayag siya sa ganun? No way, malito, maling-malito. Gulat na gulat si Kairos at napaiwas nang biglang itulak siya ni Lorabel ng malakas. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ang dalaga sa sahig. Hila-hilang damit na basang-basa. Namumula ang buong muka sa halo-halong hiya at inis. Hindi pwede, sabi ko na nga ba, may bala ka sa akin eh. Sigaw niya sabay turo dito. Kumunot ang noo ng binata na parang hindi makaproseso sa nangyari. Kanina lang yakap-yakap at parang gusto na siya. Ngayon biglang naging matigas ulit. Hindi, ayoko. Hindi naman ako pokpok.
Kung bibigay man ako sa asawa ko lang at hindi sa'yo. Natulala muna si Kairos sa kinauupuan niya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa, hanggang sa bigla itong humalakhak ng malakas. Akala ko ba gusto mo? Bakit biglang naging santo? Tumatalo ng puso ni Lorabel. Umatras siya hanggang sumagi sa likod niya ang pader, kaya wala siyang matatakbuhan pa. Lumayo ka! Sabi ko sa'yo respetuhin mo ako. May prinsipyo ako. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng sarili ko sa kahit sinong hindi ko naman paasawa. Huminto si Kairos sa tapat niya. Ilang pulgada na lamang ang pagitan. Tinitigan siya sa mata. Yung tingin na puno ng paghanga at hindi lang pagnanasa. Nawala na ang pang-aasar sa mukha nito at napalitan ng senseridad. Alam ko naman yun. Anong alam? Tanong niya, puno ng pagtataka, pero tumawa lang ito na parang may sikreto itong alam na hindi niya kayang intindihin. Tumila na ang ulan. Pwede na tayong umalis. Pag-iiba nito ng usapan. Ayaw na nitong himayin pa ang mga nangyari kanina. Pero yung dagundong ng puso niya, patuloy pa rin, hindi pa rin nawawala kahit na nakalabas na si Kairos ng cabin at nakatayo sa labas at naghihintay. Tara na! Seryosong sabi nito, walang bakas ng pang-aasar o lambing kanina. Hiyang-hiya siya at alam niyang pinamumulahan pa rin siya ng mukha hanggang tenga. Hindi mawala-wala yung init na nararamdaman dulot ng mga halik nito kanina. Hindi ako sasabay, sa bukid ako pupunta. Maikli niyang sabi nang hindi man lang tumitingin dito. Diretso agad siya sa kabilang daan paalis. Hey, Lorabel! Pero kahit makailang tawag pa ito sa pangalan niya, hindi siya lumingon. Mas binilisan pa niya ang lakad hanggang sa naging takbo. Kailangan na niyang makalayo sa lugar na yon at sa tabi ni Kairos dahil baka hindi niya makontrol ang sarili at siya ang kusang bumigay rito. Alam niya kapag lumingon pa siya at nakita yung mga mata nito, siguradong tatalikuran niya ang kanyang prinsipyo. Pero sa ilang minutong takbo, tumigil siya't lumingon para tingnan kung nakalayo na nga ba siya. Ngunit biglang nahulog ang panga ni Lorabel nang makita sa mismong unahan niya si Kairos na nakaharang sa daan at nakatingin sa kanya na parang isang liyong nag-aabang ng biktima. Ano pang ginagawa mo dito? Sakay na. Sa bukid nga ako pupunta. Pupuntahan ko si tatay. Sakay. Huwag nang matigas ulo. Napakamot si Lora sa ulo. Hay nako, wala talaga siyang takas sa lalaking to at napipilitang lumapit sa kabayo. Nakayuko pa dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Ramdam na ramdam pa rin niyang init sa muka at mga pangyayari kanina sa loob ng cabin. Paakyat pa lang sana siya nang bigla na lang siyang hinila ni Kairos pasampa at hinila palapit rito kaya walang pasabi na dumikit ang buong likod niya sa mainit at matigas nitong dibdib. Napaigtad siya sa gulat nang yumakap ito ng mahigpit sa bewang niya mula sa likuran. Ako na. Pati tali ni Cosmo, ito na rin ang humawak, kaya nakulong ang katawan niya sa magkabilang braso ni Kairos. Nanigas na naman siya lalo nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa bandang leeg niya. Pero mas natuod si Lorabel nang maramdaman ang pagdampi ng labi nito sa bandang balikat niya. Bahagya siyang lumingon at nagtama ang kanilang mga mata. Ang lamig ng hampas ng hangin pero para siyang natutunaw sa init. Sorry, nadulas lang. Hindi na nagpahatid si Lorabel sa mismong bahay nila Kairos dahil siguro talagang pagchichismisan siya ng mga kapitbahay. Ang bahay sa probinsya ay hindi gaya sa Maynila na dikit-dikit. Sa baryo ilang kilometro pa ang layo bago ang susunod na bahay. Pero ang problema naman, may mga teleskopyo yata ang mga mata ng mga tao sa lugar nila. At kahit ulam mo nga, alam nila kung ano. Sakit na nga yata ang pagiging chismosa at nagkalat na talaga na kahit sa ang sulok na yata ng Pilipinas ay laganap. Ingat na ingat si Lorabel, lalo na't si Kairos ang naghatid sa kanya. Marami na naman kasing idudugtong ang mga pakailameran niyang mga tiya, oras na nakita siyang may kasamang lalaki. Dahil oo nga, at tiya niya ang mga yon pero kadalasan, yung mga tiya at tiyo niya pa ang unang sumisira sa kanyang pagkatao. Lalo na kapag ang mga pinsan niya nasasapawan. Magkakalat niya ng mga fake news para sirain siya sa iba. Alam na alam niya dahil ilang beses na iyong nangyari. Minsan nga yung mga nobyo ng mga pinsan niya ayaw sa kanyang ipakilala at baka daw ahasin niya. Kahit siguro ihampas sa likod niya hindi siya lilingon. Lora,
Inabutan ka na ng dilim. San ka ba nanggaling at basang-basa ka? Umulan po kaya, Tay. Malamang ho, sumilong, di ba? Ay nako, ipinahatid ko lang yung kabayo, inabutan ka na ng ulan. Kasi nag-inarte, Tay eh. O siya, maligo ka na dun at kakain na tayo. Pasado 6:30 na siyang nakauwi. Kaya matapos maligo, naghapunan na rin sila. Maraming kwento si Tonton, kaso wala talagang pumapasok sa isip niya dahil okupado lang iyon ni Kairos. Kahit anong pilig, hindi talaga maglaho. Matapos maghapunan, pumasok na siya sa kanyang silid. Pero paghiga niya, ay mukha na kaagad ni Kairos ang lumitaw sa kanyang imahinasyon at ang nangyari sa kanila kanina. Sigurado kung naging marupok siya at nakalimutan ng mga bagay-bagay, talagang nag-anuhan na sila. Buti na lang at nagising siya agad dahil kung hindi, wasak ang bataan. Mapupunit ang bukas. Pero hindi talaga mapigilan ni Lorabel ang mapaisip. Kagaya kaya niya ay dumadagundong din ang puso ni Kairos o talagang pusong bato talaga ito. Nakatulog na lang si Laura sa sobrang pag-iisip na hindi na napansin ng dalaga. Sa pagod na rin siguro kaya ganun. Kinabukasan ay araw ng pagpunta niya sa hasyenda. Nag-alangan siya ngunit gusto niyang mag-back out pero iniisip din niyang tatay at kapatid niya. Uuwi po ako kada linggo, Tay. Mag-iingat ka ha, huwag kang magpapasaway dun sa hasyenda. Opo, Tay, mabait naman po ako. Mabait? Hindi talaga ako sang-ayon dyan sa ugali mo eh. Pakabait ka ha, Ton. Tulungan mo ang tatay, huwag kang magpapasaway. Opo, ate. Ingat ka, ate. Kabado man, tumuloy na rin siya sa sakayan ng tricycle. Medyo malayo pa kasi ang hasyenda mula sa kanilang baryo. Nakakapagod kung lalakarin pa't lalo't mainit ang sikat ng araw. Pero hindi pa siya nakakarating sa sakayan, may magarang itim na sasakyan na biglang tumigil sa harap niya. Pagbukas ng bintana, si Kairos ang bumungad sa kanya. Nakasuot ito ng puting polo na nakatupi ang manggas. Nakasuot pa ng shades kaya hindi masyadong makita ang mata. Pero kahit ganon, ramdam na ramdam niya ang titig nito. Nanlaki ang mga mata ni Lorabel. Halos malaglag ang dala niya sa gulat. Kairos, anong ginagawa mo dito? Sumakay ka na dito. Hindi na po kailangan, magta-tricycle na lang ako. Biglang bumaba ito ng sasakyan. Mabilis ang kilos kaya wala na siyang nagawa pa. Isang iglap lang, nasa harap niya na ito't hinablot ang dala niyang bag. Ibinigay iyon sa driver bago humarap ulit sa kanya. Sakay na, sobrang tigas talaga ng ulo mo. Sumakay lang ako dahil ayoko makita tayo ng mga tao dito at ayokong gumawa ng kwento ang mga tao tungkol sa atin. Wala nang iba ha. Amoy mamahaling pabango ni Kairos agad ang bumalot sa kanya pagpasok. Mainit at pamilyar ang amoy na dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkaupo niya, agad na isinara ni Kairos ang pinto at umupo sa tabi niya. Pagkatapos, umandar na ang sasakyan. Tahimik lang sila sa loob, pero ramdam na ramdam niya ang bigat ng titig nito sa kanya. Maya-maya, kinuha ni Kairos ang cellphone sa bulsa ng suot nitong pantalon. Tumunog yon, kaya sinagot kaagad ng lalaki nang hindi tinitingnan ng screen. Tumitig ito sa kanya. Napako ang mata niya at hindi na naman siya nakaiwas kaagad. Yeah, okay. I miss you. I really miss you too. Natuod si Lorabel dahil habang nagsasalita ito ay sa mata niya ito nakatitig. Opo la, I love you. Doon na siya nag-iwas ng tingin hanggang nakarating ng hasyenda, hindi niya ito nilingon. Alam niya na nakatingin si Kairos sa kanya. Kaya pinilit niya ang sarili na sa labas ng bintana tumingin. Lorabel, iha, nandito ka na. Pilit na napangiti si Laura nang salubungin siya ng lola ni Kairos. Kasama mo na pala si Laura, hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko. Teka, di ba sinagot naman ni Kairos? Nasabi mo na ba sa tatay mo na buntis ka, iha? Napalunok si Lorabel sa seryosong tanong na iyon ng lola ni Kairos. Wala itong alam sa lahat. Tanging naniwala ito sa kasinungalingan nilang dalawa. Paano ba niya babawiin ito ngayon? Baka karmahin naman siya ng malala kapag ganito. Ang laking kasinungalingan ng kanyang pinasok. Alam na po la, don't worry, nakausap ko na. Si Kairos ang sumagot. Pilit siyang umiti kahit nanlalamig ang mga kamay niya. Umiti rin ang matanda at tila natuwa ng sobra.
Mabuti naman at para sa susunod na linggo, magpapatawag na tayo ng wedding planner para sa kasal. Agad niyang sinulyapan si Kairos na nasa likuran lang ng lola nito. Seryoso ding itong nakatitig sa matandang babae at nakatayo lang na parang wala lang sa kanya lahat. Samantalang siya para siyang sinisilihan. Hindi talaga siya sanay sa ganitong klaseng kasinungalingan. Pakiramdam niya anytime, tutumbukin siya ng hiya at konsensya. Next week na la, baka mapano naman si Lorabel kapag masyado nating inagahan. Reklamo ni Kairos. Gusto sana ng dalagang ipagpaliban kahit paano kasi hindi naman totoo lahat ng ito pero nahihirapan si Lorabel na umamin. Bakit iha? May morning sickness ka ba? May mga pagsusuka ba? Anong nararamdaman mo? Sabihin mo para magpapareseta tayo ng gamot sa doktor. Nag-aalala talaga ang matanda kaya lalong kinabahan si Lora. Sinulyapan niya si Kairos para humingi ng tulong o senyales kung anong dapat isagot niya. Tumango ito, hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Hanggang sa gumawa ito ng kilos na parang nasusuka tapos sumenyas na parang antok na antok. Lola, medyo masakit po yung ulo ko. Ang tiyan po lagi po ako nagtatae. Ha, baka ano na yan? Lagi ba yan? Baka may mangyari sa apo ko sa tiyan mo. Halatang nag-aalala ito kaya napakamot siya sa ulo. Hindi po. Bale, dati po yun la. Opo, dati lang talaga. Ngayon okay na po ako. Dali-dali niyang sinabi para takasan ng sitwasyon. Tsaka sumenyas ding inaantok siya, gaya ng ginawa ni Kairos kanina. Napabuntong hininga siya nang mapansing naniwala naman agad ang matanda sa palusot niya. O sige na, magpahinga ka muna. Huwag mong papagurin ang sarili mo. Tsaka hindi mo na kailangang magtrabaho dahil magpapakasal naman na kayo ng apo ko. Magpahinga ka na lamang. Umiti na lang siya bilang sagot. Kahit sa loob-loob niya, halos sumigaw na siya sa hirap. Ang hirap-hirap namang magsinungaling kapag ganito. Nang tuluyan nang makaalis si Lola Soledad at maiwan silang dalawa sa sala, doon lang siya nakahinga ng malalim at padabog na hinampas ang braso ni Kairos. What's that for? Bakit parang mali yata yung pagtatae? Hindi mo man lang sa akin sinabi. Muntik pa tayong mahuli dahil sa'yo. Hinawakan nito ang mga kamay niya para pigilan at hinila palapit sa kanya hanggang sa mapaupo siya nang wala sa oras sa kandungan nito. Napaigtad siya sa gulat. At naging kasalanan ko pa. Malay ko naman sa'yo na wala ka palang alam. Ikaw nga yung unang nagsabi na nagtatae ka eh. Ako nang ang tumulong magtakip ng mga mali mo. Sabihin na lang natin ang totoo sa lola mo. Hirap na ako magsinungaling. Hindi niya alam na nagpapautang ako, Lorabel. Ayaw na ayaw niya yun. At hindi mo alam kung anong kayang gawin ng lola. Pumayag na ako, diba? At una sa lahat, this is your fault naman. Kaya wala tayong magagawa kundi ang ituloy to. Kung pumayag ka lang sana at hindi nagsusungit sa akin, hindi ako darating sa ganun, no? Agad niya itong tinalikuran, pero nang may maalala, lumingon siya kaagad at nahuli niya si Kairos na nakatitig sa kanya, pero hindi niya iyon pinansin. Teka, kung hindi si Lola ang kausap mo kanina sa cellphone, sino? Nakalimutan lang siguro ni Lola na tumawag ako. Talaga lang? Bakit narinig ko na nag-I miss you ka at nag-I love you? Bakit bawal ba? She's my grandma after all. Hindi naman pero nandito naman siya, pwede mo namang sabihin sa kanya ng harap-harapan eh. Okay, next time gagawin ko. Sabi nito sabay alis, samantalang si Lora naiwang nakanganga sa gulat gawa ng pusong patuloy sa pagtambol. At isa pa, I miss you. Teka, para sa lola mo yun, di ba? Tumawa lang ang lalaki. Ate Susan, ilang araw na pong wala si Sir Kairos. Nasaan na po kaya siya? Ang narinig ko pumunta daw sa Singapore. Bakit hindi niya yata alam yun? Ho, mag-iisang linggo na po siyang wala. Ano pong ginagawa niya dun? Pinipilit niyang itago ang kakaibang pakiramdam. Mag-iisang linggo na nang huli silang mag-usap ni Kairos, tapos hindi na iyon naulit. Wala man ang sinabi na aalis ito. Kaya ba may dala itong maleta nung nakaraan? Bakit hindi nagsasabi? Bawat araw na lumilipas, mas lumalala ang nararamdaman niyang takot at laging umaatake ang konsensya. Siyempre hindi niya pa ito nagawa sa buong buhay niya. Ngayon pa lamang. May dalawang katulong lang sa kasa ng hasyenda. Si Ate Susan at siya siyempre. Wala naman siyang tokang trabaho. Kahit ano, ginagawa naman niya. May isang tagalinis sa hardin. Iba naman ang mga tauhan sa hasyenda.
Kung bibilangin lahat, aabot ng 100. Sa lawak ba naman ng lupain at ang daming tanim at mga alagang hayop na kailangang may tagapag-alaga? San ka pupunta, te? Tanong niya nang lumabas si Susan. Mamamalengke at kailangan maaga pa para sariwa ang mabili ko. Bukas na kasi ang party dito. Ang dami pa namang ibinilin sa akin ni Lola Soledad na iluluto. At saka nga pala Laura, pag dumating yung mga taga-katay ng mga baboy, sabihin mong puntahan nila si Berto sa farm ha. Doon na lang din palinisan. Nagulat si Laura Bell. Party? Para saan? Teka Ate Susan, kaninong okasyon ba? Birthday ba ni Lola Soledad? Hindi ba sinabi sa'yo ni Lola Soledad? Bukas na ipakikilala sa buong bayan na ikaw ang mapapangasawa ni Senyorito Kairos. Halos mabitawan ni Laura Bell ang hawak niyang plato sa gulat. Nanlaki ang mata niya, parang hindi makahinga sa biglaang balita. Ano po? Bukas na agad? Oo nga, si Lola Soledad mismo ang nag-utos. Gusto niyang ipagmalaki ka sa lahat. Alam mo naman kung gaano kayaman ang pamilya nila dito. Lahat ng mayayaman, opisyal na tao sa buong bayan imbitado bukas. At syempre, dahil daw buntis ka kay Sir, kailangan ng malaman ng lahat para wala nang masabi ang mga tsismosa dyan. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Buntis daw, ipapakilala na siya bilang future Mrs. Montemayor. Wala pa yung lalaki. 1 linggo na itong nawala. Magpaalam hindi man lang ginawa. Pero wala pa po si Kairos Paano kung hindi siya dumating? Paano ko haharap sa daan-daang tao? Mapapahiya lang ako doon. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Lola, darating daw yun mamayang gabi. May inayos lang daw yata tungkol sa negosyo, kaya nasa Singapore. Bakit? Namimiss mo na no? Pagkaalis ni Susan, naiwan na nakatulala sa gitna ng kusina si Laura Bell. Mukhang mas lumala pa nga yata ang kasinungalingan niya. Hindi niya akalain na darating sa ganito ang lahat. Gusto man niyang umamin, natatakot naman siya. Akala ba niya si Kairos na ang bahala sa lola nito? Bakit ikakasal pa rin sila? Akala din niya, naging effective ang pagsisinungaling niya sa mga morning sickness, pero mas napaaga pa nga yata ang kasal. Hindi niya naman akalain na ang simpleng pagsisinungaling niya para makausap noon si Kairos hahantong sa totohanan. Dali-daling umakyat siya sa kwarto at isinara ang pinto. Hawak ang dibdib kung saan mabilis ang tibok ng puso. Takot na takot siya sa sariling kagagawan niya. Biglang naputol ang iniisip niya nang marinig niya ang pamilyar na ugong ng sasakyan. Mabilis siyang sumilip sa bintana. Bumaba ang isang lalaki. Inabot nito ang maleta sa driver. Hindi niya napaghandaan nang biglang madako ang mata nito sa bintana kung saan siya nakasilip. Bigla niyang ibinaba ang kortina. Tumatambol ang puso niya sa sobrang bilis ng kabugnon. Umalis siya sa bintana at humiga sa kama. Nagtalukbong na rin ang kumot, pero yung puso niya hindi pa rin mapigilan ang pagdagundong. Kinakabahan. Namiss niya si Kairos, bakit ganun? Ilang sandaling katahimikan bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Napapikit siya ng mariin. Pakiramdam niya, namumula siya hanggang tenga. Nang imulat niya ang mata at sumilip mula sa ilalim ng kumot, nakita niyang nakatayo si Kairos sa may pinto. Suot ang puting polo na medyo gusot-gusot na, galing biyahe. May kaonting balbas na tumubo sa panga, na lalong nagpagwapo't nagpagisig sa itsura. Miss me? Ako? Hindi Lumapit ito ng dahan-dahan sa kama. Bigla siyang tumayo pero nahuli nito ang kanyang braso. Ano ba? Hila niya sa braso at tumayo kaagad pero na-corner siya ni Kairos. Inilapat nito ang 2 kamay sa pader sa magkabilang gilid ng kanyang ulo na para bang kinukulong siya sa braso. Yung eksenang laging nababasa niya sa mga nobela pero ngayon nangyayari na sa totoong buhay. Mahirap bang sabihin na namimiss mo rin ako, Laura Bell? Bulong nito sa gilid ng tenga. Pakiramdam niya, nagtayuan lahat ng kanyang balahibo. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Kairos sa mukha niya hanggang nagkakalapit na sila ng hininga sa sobrang lapit. Parang nawawasak ang dibdib ni Laura Bell sa sobrang lakas ng pagpintig ng kanyang puso. Lumapat ng dahan-dahan ang labi nito sa kanyang labi. Napasinghap si Kairos nang manulak siya sa dibdib nito. Ngunit hindi yun nakapagpatinag sa binata.
Sa halip ay mas sinigpitan pa nito ang hawak sa kanyang bewang at mas idinikit ang katawan nito sa kanya. Anong ginagawa mo? Not now please. Sobrang namimiss kita, sweetheart. Kulang na lang, lumuwa ang mata niya sa narinig buhat dito. Sandali, bitiwan mo ko. Tumawa lang ito ng mahina. Masanay ka na. You will be my wife soon, sweetheart. Tsaka totoo naman na miss kita. 1 linggo kong nawala. 1 linggo kong hindi kita nahawakan. Hindi nahalikan. Hindi nakita ang mukha mo. Akala ko mababaliw ako dun. Hayaan mo na muna ako, please. Hindi na siya nakasagot pa dahil bago siya makapagprotesta ay muling dumampi ang labi nito sa kanyang labi. Pero iba ito sa mga halik noon. Mas malambing, mas mainit at puno ng pagmamahal at pangungulila. Napapikit na lang siya. Kusang napalambot ang mga tuhod at kusang napayakap sa leeg nito. Nawala lahat ng inis. Nawala lahat ng takot. Ang natira na lang, ang init na damdamin na ibinibigay nito sa kanya. Kairos, Alam mo bang tungkol sa party bukas? Bakit hindi na lang natin sabihin ang totoo sa lola mo? Ayoko nang magsinungaling kay Lola Soledad. Nakukonsensya na ako. Huminto ito at tinitigan siya sa mata. Hinawakan ng mukha niya gamit ang 2 palad. Alam ko yun. Kaya nga ako umuwi agad kahit hindi pa tapos ang business trip ko. Pero Kairos, ayoko nang magsinungaling. Ayoko nang makonsensya araw-araw. Kasalanan ko, inaamin ko naman yon. Pero ang patuloy na lokohin ng lola mo, hindi ko na kaya yon. Nahinto ang pagsasalita ni Laura Bell nang supili ni Kairos ang kanyang labi. Sa pagkakataong yon, mas mapangahas at puno ng kasabikan. Ayaw mo nang magsinungaling? Di tutuhanin na lang natin. Muli inangkin na naman ito ang kanyang labi na tila hindi siya binibigyan ng pagkakataong sumagot. Ang mapusok, maalab at nakakapanghinang mga halik nito dumako sa gilid ng kanyang tenga. Hayaan mo kong gawing makatotohanan ng lahat, sweetheart. Hindi ko na kinakaya ang ginagawa mo. Bulong ulit nito at sinakop muli ang kanyang labi. Parang may mainit na kuryenteng dumaloy sa buo niyang sistema. Kairos, teka. Tumawa ito ng mahina. Gusto kong maramdaman mo kung gaano ko kasabik sa'yo. Napapikit na lamang siya ng mariin. Wala na siyang nagawa pa. Nagising ang dalaga dahil sa katok mula sa pintuan ng silid ni Laura Bell. Nananakit ang balakang at katawan niya nang biglang gumalaw. Pero nang mapansin si Kairos sa kama, ay napatakip siya ng bibig at pagtingin sa katawan niya, napanganga na lang siya. Saglit, sabi niya sa patuloy na pagkatok sa pintuan. Kahit ramdam na ramdam ang hapdi ng pagitan, nagawa pa rin niyang tumayo at hagilapin ang mga nagkalat na damit sa lapag. Binilisan niya ang galaw. Pagkasuot ng damit, tinakbo niya ang pinto habang sinusuklay ang buhok na nagkagulo-gulo. Ano ba kasing ginawa niya? Bakit siya bumigay kay Kairos? Iha! Napangiti ng pilit si Laura Bell nang masilayan si Lola Soledad sa tapat ng kanyang pinto. Nandito ba si Kairos? Ho? Wala po. Dumating na po ba siya? Nasa labas na kasi ang sasakyan niya. Baka nasa labas. Opo, baka nga po. Kahit halatang pilit, nagawa pa rin niyang maging normal ang sagot sa matanda. Pagsara ng pinto, sumakto namang may tumunog na cellphone. Siguradong hindi kanya yun dahil wala naman siyang cellphone. Dagling lumapit si Laura Bell sa mga nagkalat na damit ni Kairos. At nang madako siya sa pantalon nito, nakita niya ang cellphone sa bulsa. Kairos, where are you? Sabi mo magsasabay tayo pa uwi. Bakit mo ko iniwan sa Singapore? Kairos, do you hear me? Answer me. At anong nabalitaan kung ikakasal ka na? Wala ka man lang sinabi sa akin? Nanginginig ang mga kamay ni Laura Bell nang ma-i-off ang tawag na iyon. Anong ibig sabihin na to? May nobya si Kairos? Tumutulo ang mga luha niya nang hindi namamalayan. Umagos iyon ng walang ampat. Kung ganun, hindi siya pwedeng makasal kay Kairos dahil may mahal itong iba. Nagmamadaling inayos ni Laura Bell ang mga gamit, pero bago lumabas ng silid, nag-iwan siya ng mensahe. Ayaw niya ng ganito. Ayaw niyang maging pangalawa. Ayaw niyang maging pampalipas oras lang ng lalaking minahal niya nang hindi sinasadya. Kumuha siya ng piraso ng papel at ballpen sa side table. At doon, isinulat ang mga salitang halos pumunit sa kanyang dibdib.
Kairos, patawad. Hindi ko kayang ituloy ang kasal at hindi ko kayang manatili pa dito. Narinig ko ang tawag sa cellphone mo. May mahal ka na pala't hindi ako ang babaeng para sa'yo. Akala ko totoo lahat ng sinabi mo, pero mali pala ako. Ang nangyari sa atin, itatago ko na lang bilang pinakamagandang alaala na mayroon ako. Kahit sobrang sakit, tatanggapin ko na panandalian lang pala ako. Babalik na ako sa dati. Babayaran ko pa rin naman ang lahat ng utang ni tatay. Huwag mo na akong hahanapin, hindi na ako babalik pa dito. Paalam. Inipit niya iyon gamit ng ilalim ng lampshade. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinigurong walang makakakita sa kanya. Bawat hakbang niya, parang dinudurog ang dibdib. Sumasabay sa hapdi ng katawan at pagitan na nararamdaman niya mula sa nangyari sa kanila ni Kairos. Akala niya totoo na. Pero lahat pala, kasinungalingan din gaya ng kwento ng pagbubuntis na pagsisinungaling nila. Tumakbo siya ng mabilis palabas ng malaking bahay. Samantala, sa loob ng kwarto, nagising si Kairos na pakiramdam niya. Napakalaking nawala sa kanya. Inunat niya ang kamay sa tabi niya. Inaasahang hahawakan ang malambot na katawan ni Lorabel, pero malamig ang kama. Wala doon ang babaeng mahal niya. Laura? Tawag niya ng paos ngunit walang sumagot. Dali-dali siyang bumangon. Hinanap ito sa banyo, sa ilalim ng kama, sa buong kwarto, hanggang sa mapadako ang mata niya sa papel na nasa ibabaw ng mesa. Dinampot niya iyon at binasa, at sa bawat salitang binabasa niya, nanlilisik ang mata niya. Nanigas ang buong katawan niya at parang guguho ang mundo niya sa galit at takot. Agad niyang dinampot ang cellphone niya at nakitang missed calls at message mula sa tumawag kanina, si Alexa, ang pinsan niyang babae na naiwan niya sa Singapore. Kasama niya ito doon para asikasuhin ang negosyo ng ang kanila. Wala silang relasyon, pinsan lang niya yun. Hindi pwede to, Lorabel. Sigaw niya, dali-dali siyang nagbihis. Hindi na inalala ang ibang bagay. Kailangan niyang habulin ng babaeng mahal niya bago pa tuluyang mawala sa paningin niya. Lola, nakita niyo ba si Laura? Kairos, nandyan ka lang pala sa kwarto ni Laura. Lola, please, nakita niyo ba si Lorabel? Hindi, bakit ba? Nilayasan niya po ako. Ano bang nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi po, Lola. Ano ngang nangyari? Puntahan mo sa kanila. Baka gusto lang mapag-isa. Ibalik mo siya dito dahil bukas na ang party ninyo, apo. Kalimutan niyo muna ang party, La. Kapag wala siya, walang party. Itigil niyo muna ang party, Lola. Kailangan ko munang makita si Lorabel. Pero apo, paano kung nakalayo na si Laura? Hindi, Lola. Kung kinakailangang tupiin ang buong Pilipinas, makita ko lang siya gagawin ko. Narinig mo ba yun, Susan? Tama talaga ang naging galaw natin. Mahal na nga ni Cairo si Lorabel at tsak na ng apo ko. Baka po malaman niya na set up ang lahat ng yun, Lola. Hindi yan. Kailangan kasi talaga muna nating malaman kung nagmamahalan ba sila bago ang party. Sayang ang gastos kapag hindi naman totoo ang lahat, hindi ba? Natatawang sabi ni Lola Soledad sa babaeng kalalabas lamang ng guest room. Ate, bakit umuwi ka na? Akala ko ba Sunday pa uwi mo? Pilit pinatatag ni Lorabel ang sarili. Umiti kay Tonton kahit bakas pa rin ang lungkot. Nag-day off muna ako, masakit kasi ang ulo ko eh. Hindi rin ako makapagtrabaho ng maayos kapag may sakit. Sabi niya at pumasok na sa bahay. Hindi na rin sumagot si Tonton dahil abala ito sa paggawa ng saranggola sa labas ng kanilang bahay. Wala palang tatay niya, mukhang nasa bukid. Si Tonton lang ang naiwan. Pagpasok ng kwarto, isinubsob niya kaagad ang mukha sa higaan at tuloy-tuloy sa pag-iyak. Bakit ba kasi umasa siya? Di ba siya pa ngang nagsabi na hindi siya kailanman mai-inlove sa Kairos na yun? Bakit ngayon nanunuot hanggang buto ang sakit? Parang dinudurog ang bawat buto at ugat niya sa sobrang kirot na nararamdaman niya. Ton, nandyan ba yung ate mo? Opo, Ate Kat. Talaga? Pasok na ako ha? Nakarinig ang dalaga ng mga boses na babae sa bakuran. Lorabel? Sumilip si Cathy sa kusina. Uy Laura, may party daw bukas sa hasyenda. Totoo ba? At lahat daw ng taga-nayon imbitado. Oo. Tama nga talaga girls. At invited tayong lahat. For sure, eto na yung sinasabi ni nanay dati na naghahanap ang apo ni Ma'am Soledad ng mapapangasawa. Tama nga siguro. Totoo ba Laura?
Yun bang dahilan ng party? Siguro. Bakit hindi mo alam? Di ba katulong ka doon, kaya dapat alam mo, Laura? Natatawang sabi ni Kat. Hindi na, kaya nga ako nandito sa bahay, di ba? May damit na ako doon. Sabi may sayawan daw. Excited na ako. Sana mapansin din ako ni Sir Kairos. Crush na crush ko talaga siya. Sabi ni nanay, dapat daw sa mga kagaya ni Sir Kairos ako makasal dahil maganda at sexy ako. Totoo naman, di ba, Laura? Tumango na lang siya para sa sagot. Wala siya sa mood makipag-usap. Buti na lang, umalis din ang mga ito matapos makonfirm ang tungkol sa party. Wala na siyang pakialam kung para saan ang party or kung naghahanap ba si Kairos ng babae dahil ang tanging alam lang niya ngayon nasasaktan siya. Ate, pupunta ako kay tatay ha, dito ka lang ba? O sige, sagot niya sa kapatid na may bitbit na saranggola. Pag alis ni Tonton, isinara niya lang ng bahagya ang pinto at bumalik sa silid niya. Nangihina ang katawan niya. Maya-maya, nakaramdam ng antok si Laura nang biglang, "Sweetheart?" Ngunit nang marinig niyang baritonong tinig na yon, napamulat siya bigla. "Kairos? Anong?" At sa isang segundo lang, nasakop nito kaagad ang nakaawang niyang labi. "Sandali! Di ba may babae ka? May girlfriend ka na, di ba?" "Oo, may babae pero walang girlfriend. Napapangasawa at magiging asawa meron. At ikaw yun." "Sinungaling!" "Please listen to me, sweetheart. Maniwala ka ba kung sasabihin kong I love you? I'm sorry. Alam kong mahal mo ko dahil hindi ka magagalit ng ganyan at magsiselos ng ganyan kung hindi. Please say that you love me too, sweetheart. Alexa is just my cousin. Pinsan ko siya. Huwag ka namang maniwala ka agad sa tawag lang. Sa maling akala lang. Sinabi ko na hindi ko kailangan ng babae, right? Pero mali. I need you. I really need you, sweetheart." Dahan-dahan siyang kumalma. "Sinungaling ako, inaamin ko naman yun. Kasi hindi ko masabi na mahal kita. Ayokong isipin mo na nanalo ka. Pero hindi ko na kaya. Talo na ako sa'yo. But please, don't leave me. I love you." Ilang oras ang inabot nila bago matapos. Nang humupa ang init at pagod, yakap-yakap pa rin siya ni Kairos. "Masaya ka ba, sweetheart?" Tanong nito ng mahina habang pinipisi lang kamay niya. Napangiti siya at isiniksik ang mukha sa dibdib nito. Dinig na dinig ang tibok ng puso nito na para lang sa kanya. "Hindi ko na maipaliwanag." "Good, dahil bukas, hindi lang tayo ganito sa kwarto. Sa harap ng Diyos at sa lahat ng tao. Akin ka na ng tuluyan, Mrs. Montemayor." Pagdating ng tatay at ng kapatid ni Laura Bell, kinausap ito ni Kairos. Lahat ay sinabi nito. Nung una, gulat na gulat ang kanyang tatay kung bakit naroon si Mr. Montemayor. Pero nang sabihin nito ang lahat, naunawaan na rin sa huli ng kanyang ama. Wala itong galit dahil utang talaga yon at tapos na rin ang palugit. Pero kinapos ang pera kahit pa ibenta nilang lahat kaya ang ending nakulong ang kanyang tatay. Malawak ang pangunawa ng kanyang ama kaya walang naging problema. Sinabi rin ni Kairos na bukas na ang pagpapakilala sa kanya at natuwa naman ang kanyang ama. Doon na rin naghapunan at natulog si Kairos. Suot ang magarang kulay maroon na gown na may hati sa gilid paakit sa bandang hita ni Laura Bell. Kitang-kitang hubog ng katawan niya ngayon. Ang tela'y manipis at dumadaloy na parang tubig. May mga bordang pilak at maliliit na kristal na kumikinang tuwing tatama ang ilaw. Parang mga bituing nakadikit sa balat niya na lalong nagbigay diin sa kutis niyang maputi at makinis. Naka-makeup din siya. Natural pero nakakaagaw pansin. Pinatungan ng light foundation ng balat niya kaya ito kuminang. Pink na matte lipstick na bagay sa hubog ng kanyang labi at eyeliner na nagbigay diin sa malalaki niyang mata na ngayon ay puno ng kislap at saya. Nakalugay ang mahaba't itim niyang buhok na may kaunting kulot sa dulo. Nakaharap siya sa malaking vanity mirror na pinalibutan ng maiilaw na bumbilya. Hawak niyang sariling dibdib dahil sa bilis at lakas ng tibok ng kanyang puso. Dati-rati, suot niya, luma at maluwag na damit pang trabaho, pawisan at walang arte. Takot tumingin sa mata ng tao, takot mapahiya. Pero ngayon, para siyang isang tunay na reyna. Para siyang pinakamagandang babae sa buong mundo na handang-handa ng hakbangin ang entablado ng kanyang buhay. "Handa na ba ang future, Mrs. Montemayor?"
Napalingon siya sa pinto nang marinig ang pamilyar na baritonong boses. Naroon si Kairos, suot ang itim na tuksido na bagay dito. Lumapit ito ng dahan-dahan. Hinawakan na magkabilang balikat niya at tinitigan siya sa salamin. Ang ganda mo, sobrang ganda mo. Para akong manhid kung bakit hindi ko nakita agad noon na ikaw pala ang hinahanap ko. Nakayakap siya sa bewang nito mula sa likod habang nakatingin pa rin sa refleksyon nilang dalawa. Kairos, kinakabahan ako. Paano kung may masabi sila? Paano kung maalala nila na dati kong katulong dito? Paano kung pagtawanan nila ako? Wala kang dapat ikatakot. Simula ngayon hindi ka nakatulong. Ikaw ang may-ari ng lahat ng to. Ikaw ang babaeng mamahalin ko. At kahit sino pang magsalita, kahit sino pang humadlang, ipagtatanggol kita. Tandaan mo yan. Kinuha nito ang kamay niya kung saan kumikinang ang singsing na diamante na kanyang regalo at hinalikan iyon ng may pagmamahal. Tara na, hinihintay na tayo ng lahat. Oras na para ipagmalaki kita sa buong mundo. Tumango siya, kinuha ang maliit na gold clutch at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Kairos. Handa na siya, handa na siyang harapin lahat, handa na siyang tanggapin ang pagmamahal at ang kinabukasan na naghihintay sa kanya kasama ang lalaking minamahal niya ng buong puso. Dahan-dahang binuksan ni Kairos ang pinto at sabay silang humakbang palabas ng silid. Sa labas, dumagundong ang malakas na palakpakan, hiyawan at tilian ng mga tao. Lahat ng mata nakatuon sa kanila, lalo na kay Lorabel na nagniningning na parang bituin sa suot niyang maroon gown. At sa gabing yon, sa harap ng lahat, opisyal na naging sila. Wala nang alipin, wala nang utang, wala nang kasinungalingan. Pag-ibig lang at handa na siya sa habang buhay na pagsasama nila ni Kairos. Humigpit ang kapit ni Lorabel kay Kairos nang makita niyang dami ng tao sa paligid na parang buong bayan ay naroon. Mga opisyal, mayayaman ng bayan, mga kamag-anak, kapitbahay, at pati ang mga tiya at kaibigan niya na dati pang naninira sa kanya'y nandoon. Ang mga mata nakapako sa kanilang dalawa. Napakaganda ng ayos ng paligid. Sa bagay, taga Maynila pa ang inarkilang taga-ayos ng party. Magandang gabi sa ating lahat. Panimula ni Kairos. Alam ko marami sa inyong nagtataka. Marami ang nagtatanong kung sino ang babaeng kasama ko ngayong gabi. Siya si Lorabel, ang babaeng nagbigay kulay sa buhay ko. Ang babaeng minahal ko ng higit pa sa sarili ko. At ang babaeng pakakasalan ko sa darating na araw. Ano? Paano nangyari yun? Bakit si Lorabel, Nay? Di ba katulong lang yan? Yan ang sabi mo eh. Sabi ni Kat, nakatabi ng kanyang tiya. Tumigil ka nga, baka marinig ka. Alam ko na marami sa inyong nakakakilala sa kanya bilang katulong dito sa asyenda. Alam ko maraming nagsasabi na hindi siya bagay sa akin, na hindi siya karapat-dapat. Pero mali kayo, dahil sa paningin ko, siya ang pinakamabait, pinakamaganda, at pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo at siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi mahalaga kung anong estado niya ngayon dahil simula ngayon hindi na siya kasambahay. Siya ang magiging reyna ng Hacienda Montemayor. Siya ang magiging Mrs. Montemayor at ang magiging asawa ko. Natahimik ang buong lugar, walang makapagsalita. Pati si Lorabel hindi mapigilan ang pagtulo ng luha sa mata niya sa sobrang saya at tuwa. Yung mga taong dating nang hamak at tanira sa kanyang pagkatao, ngayon ay nakatulala at hindi makagalaw sa kinatatayuan nila. Mahal na mahal kita, Lorabel. Bulong ni Kairos sa kanya nang sapat lang na marinig niya. Sobrang mahal kita, sweetheart. Nang bumaba sila sa entablado, agad silang nilapitan ng iba't ibang tao. May bumabati, may nakikipagkilala, at may humahanga. Pero kahit gaano karami ang tao, kahit saglit, hindi binitiwan ni Kairos ang kamay ni Lorabel. Diba sabi ko sa'yo, wala kang dapat ikatakot? Bulong nito sa kanyang tenga. Lumapit din sila sa pamilya niya, si tatay at si Tonton na halos maiyak sa tuwa nang makita silang dalawa. Salamat po, senyorito. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. Hinawakan ni Kairos ang balikat ng matanda at ngumiti ng sinsero. Walang anuman, tay. Simula ngayon, pamilya ko na rin po kayo. At hindi ko sasaktan o pababayaan si Lora. Pangako ko po yan. Naging masaya at puno ng tawanan ng buong gabi.
Wala nang utang na kailangang bayaran. Wala nang alipin at amo. Wala nang kasinungalingan. Kairos, gising! Bakit, sweetheart? Gusto ko ng abukado at mangga. Ha? Sweetie, 12:00 pa lang ng madaling araw. Ayaw mo? Sabi mo mamahalin mo ko habang buhay. Bakit ngayon ayaw mo na akong sundin? Ibig bang sabihin hindi mo na ako mahal? Hey, I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Kasi madaling araw pa lang at… Shh, baby, huwag ka nang umiyak please. Masakit sa dibdib ko eh. Sige na, pupunta na ako. Bibilhin ko lahat ng gusto mo. Abukado at mangga. Kahit anong klase. Yung hinog, yung hilaw. Lahat bibilhin ko, okay ba? At dapat maraming bagoong, asin at sili ha. Ayoko ng kulang. At yung abukado dapat hinog na hinog pero hindi malambot ha. Opo, sige na, susundin ko lahat. Tatandaan ko lahat, promise. Dito ka lang ha. Babalik ako agad. Huwag ka nang iiyak. Kahit 2:00 ng madaling araw, pinuntahan niya lahat ng 24 oras na grocery at maliliit na tindahan na bukas para lang mabili ang hinihiling ng kanyang asawa. Pagbalik niya, nakita niya si Laura na nakaupo sa kama. Namumugto pa ang mata pero nang makita ang dala niya, biglang sumikat ang ngiti na parang bata. Masayang kumain si Laura Bell. Halos matapos ang lahat, habang si Kairos nakatitig lang sa kanya. Pagkatapos kumain, yumakap sa kanya si Laura. Salamat, mahal. Sorry pagod ka na tapos inutusan pa kita. Hindi nakakapagod, sweetheart. Kahit gisingin mo pa ako araw-araw ng ganitong oras. Kahit anong kakaibang gusto mo gagawin ko. Tumawa si Laura at kinurot ang pisngi nito. Kinabukasan, habang nasa hapag at kumakain, biglang napatayo si Laura at tinakbo ang lababo. Nanginginig ang kamay habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. Sinusuka lahat ng kinain niya kanina. Napansin ni Lola Soledad na nagsusuka ito kaya napabulalas ito. Buntis ka ba, iha, Laura? Po? Buntis po la? Tanong ni Kairos. Oo, apo. Ganyang pagbuntis nagsusuka tuwing umaga. Matapos makumpirma na tunay na buntis nga si Laura Bell at naglilihi ito, nagtipon-tipon sila sa malaking sala isang hapon. Masaya silang nagtatawanan habang pinanonood ang dalaga na abala sa pagkain ng manggang hilaw na may halong bagoong, asukal at maraming sili. Hay, nakakatuwang isipin na yung dati niyong pinagsasasabing kasinungalingan, ngayon ay totoo na. Natigilan silang dalawa ni Kairos. La, anong ibig niyong sabihin? Tumayo si Lola Soledad at lumapit sa kanila. Alam ko naman, iha. Alam ko na hindi ka talaga buntis noon. Ha? Alam niyo po? Bakit hindi niyo po sinabi? Bakit hinayaan niyo po kami magsinungaling? Sumagot si Kairos, narinig ang gulat sa boses. La, talaga po bang alam niyo na lahat na simula pa lamang? Oo naman, ilang taon na ba ako sa mundo? Hindi ko pa ba malalaman kung buntis o hindi? Kita ko sa mga mata mo, Laura. Palagi kang kinakabahan. Nanginginig ang mga kamay mo tuwing tinatanong ko tungkol sa baby. At ikaw, apo, ikaw itong laging nanginginig sa kaba tuwing pinipilit kong magpa-check up at gamot. Halata naman na pinagtatakpan niyo ang isa't isa. Bakit hindi niyo po kami pinigilan? Dahil gusto kong malaman, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyong gawin para sa isa't isa. Gusto kong malaman kung totoo ba yung nararamdaman niyo. Nahihiya siyang nag-iwas ng mata, pero tumawa lang si Lola. Sorry po, Lola. Ayos lang, iha. Alam ko una pa lang, kayo na ang pinagtagpo, kayo ang nakatadhana. Ang kasinungalingan ninyo, naging tulay at simula ng paglago ng pamilya natin. Sabi nito bago tumayo para lumabas at magpahangin, habang si Kairos at Laura naiwan sa sala. Humilig siya sa balikat ni Kairos. Niyakap naman siya nito. Sobrang mahal kita, sweetheart. At ang magiging baby natin. Tinitigan niya ito, kaya hinalikan siya sa noo. Mahal din kita, Kairos.